Ayun, good day sa lahat. So, meron na naman tayong napakagandang full face, syempre, na review para sa inyo. So, isa to sa pinaka magandang full face na nakita ko sa isang brand na to. So, mamaya, syempre, malalaman nyo kung anong brand to and kung anong pangalan nito. And syempre, kung alam nyo yung Alpine Star na helmet, Alpine Star SuperTech R10, kung familiar kayo doon, alam nyo na siguro kung saan to ginaya or ano yung ginaya nito. So isa tong, kumbaga ito yung local na SuperTech Alpine Star na R10 na na-release ng SAC. So isa tong SEC and first ever na naka-Revo lens na helmet ng SAC or SEC, no? So meron po siyang napakahabang spoiler. Again, before nga muna tayo mag-proceed dito sa mga features niya, kung alam nyo yung itong helmet na to, ayan yung sa screen, tingnan nyo, yan yung Alpine Star SuperTech R10 na sobrang mahal. Siguro pag mabibili nyo sa 60 up or 85, depende kung anong variation. And syempre kung meron siyang graphics, medyo mahal ata yung may graphics, pero carbon, fully carbon po siya. Ginagamit po siya sa MotoGP International helmet po yung Alpine Star. Alam nyo naman yun, syempre doon nagsikat yung Alpine Star, yung mga kanilang suit, yung one piece o two piece na suit ng Alpine Star, no? So gumawa din sila, kung alam nyo yung SuperTech R10, research nyo dyan kung ano yung itsura niya. Kagaya po talaga ng SuperTech R10, yung itong helmet na to, doon talaga siya ginaya. Hindi natin madi-deny kasi nga mula dito hanggang sa pinakaligod, hanggang sa mga aero cuts. And syempre meron po siyang winglet dito sa may gilid. So may winglet na siya, meron pa siyang napakahabang spoiler. So maganda talaga siya sa mga, dahil mura lang po ito, maganda din siya sa mga sports bike na mga siguro mga 150cc, mga ganun, 300cc, mga Ninja 400, Ninja 250 o ZX 250, mga ganun, mga 250R, mga ganun. Pero syempre dahil kung mas gusto mo ng mura pero may ka-lookalike na mamahaling helmet na napakagandang design, go for this helmet. So isa tong SEC Pace yung kanyang pangalan. Yung kanyang aerodynamics, napakadami. Merong from here sa front, ayan, may grills po siya. Same na same po talaga isa sa SuperTech R10 Alpine Star, from here to dito sa may gilid na may winglet. And syempre sa sobrang ganda ng design ng kanyang spoiler. Kung first time mo siya makikita in person, mas speechless ka talaga. Kung fan ka talaga ng isang helmet, no, makikita mo talaga na sobrang grabe yung design ng helmet na to. Every na may dumadating sa atin, syempre nag-order din tayo ng madami nito kasi nga maraming naghahanap ng ganito. Yung available na kulay yung dadating sa atin, matte black, glossy black, and syempre glossy white, no? Hindi ako nagkaka. Lahat po sila ay naka-Revo lens na po siya kasi yun yung mga komento or nagko-comment sa atin. Kailan daw lalabas yung SEC or kailan sila maglalabas ng isang photochromic? Meron na po sila pero wala pa tayong stock na helmet. Sa next siguro i-vlog natin kapag dumating yun. So pero ito yung nauna sa atin, yung pinadala nila, yung naka-Revo lens na full face na napakaganda na parang Alpine Star na SuperTech R10. Ayan, kompleto na yan. So research nyo lang dyan kung anong ka-look-alike. Napakaganda talaga niya in person. So kung meron malapit shop sa inyo na meron ito, please consider nyo ito na tignan nyo muna before kayo bumili ng mga helmet ngayon kung naghahanap kayo ng full face na mura lang. Napakaganda ng, kumbaga, yung itsura niya parang hindi ka pareho, parang hindi siya normal na helmet, no? So napakaganda ng full face na to. Pero po siyang winglet at syempre spoiler. Yung certification naman dito sa likod ay yun, ICC na, tapos may sticker na gold, ECC, DOT, FMVA certified. Yung wala lang dito ACE R2205 or 2206 yung wala nakalagay dito. So sa size XL, 61-62 cm. So mas maganda pa rin, advice ko pa rin na in person po kayo sumukat, or kapag bibili kayo ng helmet, sumukat kayo sa physical store para sigurado tayo sa inyong size, no? Hindi natin papahabain yung video na to para again ma-upload natin siguro by tomorrow, Sunday. So every Sunday na yung upload natin, every week kung kaya natin, kasi ako lang yung tao dito sa shop. So maraming customer palagi, and abangan nyo yung mga i-review pa natin. I-compare din natin to sa isang SEC na full face na ZEC zipper. Kukumpara natin yung wala dito na meron doon, wala naman sa 6 zipper na meron dito. So syempre yung meron dito ngayon, yung napakagandang kanya, yung build quality. Syempre alam naman natin si SEC, napakamura lang yung mga helmet na nire-release nila, no? Ayan, so dito tayo sa harap, buksan natin. Ayan, meron po siyang minimal lock
nose deflector, kung ayaw nyo pwede nyo tanggalin. And dito naman yung kanyang switch sa gilid, hindi mahirap sungkitin kahit naka-gloves ka, so ayos yun. And nose deflector, ayos din. Yung kanyang space dito, malapad din, parang sec focus. Kung naalala nyo yung sec focus, tignan nyo lang dyan sa ibaba, tignan nyo hanapin yung sec focus, pero para magkahawig sila ng konti. Yung nga lang, mas madami po siyang details, or mas marami yung aerodynamic cuts niya. So syempre kung anong nakikita natin dito, kung maganda ba o pangit, syempre sasabihin natin. Yung kanyang dito na sumasalo ng tubig ay single lang po yung goma sa itaas, ganon din dito sa may ilalim. So kung ako tatanungin, need improvement, pero syempre kung i-improve nila ito, yung mga dito na parts ng helmet nila, syempre magpa-price, medyo magtaas sila ng price. And syempre wala nakalagay na kung pwede po siya mag eyeglass, no? So yung siguro yung kulang dito yung kanyang paddings, yun lang yung issue na nakita ko dito. Medyo manipis po siya compare sa mga past na mga full face na review natin. Kung compare natin to siguro sa zipper, mas maganda pa rin yung zipper para sa akin. Sa dun lang sa kanya mga paddings, no, mas maganda yun. Pero dito kung hindi ka naman mapili or nagagandahan ka talaga sa kanyang design, okay din to na option para sa inyo kasi napakaganda. And ito yung pinaka first ever na ZEC na nirelease nila na photo, naka Revo lens na po siya, upgraded. Night and day, sa hindi nakakalam ng Revo lens, night and day po yung Revo lens. Syempre anti-scratch naman yan, pero nagsuscratch pa rin. Pero ayun nga, at least no, hindi ka na mag-change ng visor. Kung tinatamad ka, ayos yun kasi pwede siya sa night and day. So ayan yung looks niya dito sa harap. Meron po siyang vents dito, dalawa, malaki din, ayan. Bali, 4 yung butas dito. So meron po siyang minimal lock dito. Ito yung switch niya sa kanyang vents. Doon naman sa close muna natin. Ayan, narinig nyo naman na meron po siyang lock dito. Yung vents niya ay pareho talaga sa ito sa itaas. Nakikita nyo ba? Ayan, ito yung single lang po yung kanyang vents dito. Okay naman yung pasukan. So yung pasukan ng hangin ay paganto. So syempre the sports yung design nito, pag ganyan naman talaga yung posisyon, so pasok pa rin yung hangin, no? So yung iba kasi pa dito, pag ganyan, so sa kanya ay paloob talaga siya, kumbaga vertical. So hindi po siya nakapaganon, pero naka-vertical. Meron siyang butas dito na I think 1, 2, 3, 4, 5. So napakadami ng butas dito. And syempre may screen po siya para at least hindi siya mapasukan ng kung anong insekto, no? So magandang features din yon. May screen po siya sa loob. Lapit pa natin. Ayan, kita nyo ba? So meron po siyang 5 butas. Mas maganda makita nyo to in person para kayo na mismo yung mag-judge or kayo na mismo mag-decide kung okay ba to sa inyo. So napakaganda ng kanyang design, no? Kung design lang pag-uusapan, napakagrabe, napaka-astig. First ever na napakagandang design na helmet na nahawakan ko. Speechless ako nung unang nakita ko to. Yung tumatak talaga or pumasok sa isip ko na kalukay-like talaga nito. Hindi talaga ako nagkakamali. Alpine Star Supertech R10. No, correct me if I'm wrong sa pag-pronounce, no? Ayan, tignan natin yung kanyang padding. Syempre, hindi natin papatagalin. Tignan natin kung maganda ba sa loob. So, ayan. So, yun nga. Confirm. So, mas maganda yung kay ZEC. Zipper nandun. Sa likod. Ayan, nakita nyo ba? Ayun, zipper. Mas maganda yung kanyang paddings compared dito. Siyempre, compare natin to doon sa next video. So, hintayin nyo lang siguro after a week na naman. So, kasi medyo busy dito sa shop and ako lang mismo yung nagbabantay din ng shop natin. Ayan, meron po siyang, so, kumbaga ito yung characteristic ng isang helmet na to. Medyo may magaspang na part dito na parang goma na may design na pag ganun. Ewan ko kung anong design yon. Pero at least, nag-stand out siya sa mga unang mga paddings, no? Kumbaga, umiba. Yung may, kumbaga, hindi lang to galing sa isang model ng helmet tapos nilagay dito. Pero at least bago naman yung kanilang design. Yun nga lang, gusto ko dito improve nila sa susunod. Yung paddings, no, medyo sana kinapalan. So makapal yung sec focus, yung sec zipper compare dito. Doon naman sa loob, ayos din, makapal naman ng konti. Pero ganun nga, sinasabi ko na sa inyo, mas makapal yung sec zipper kung nakita nyo in person. Yun, yung kasi mga request sa sec zipper, sana daw naging quick release po siya. So ito, naglabas sila ng quick release na full face na helmet again na napakaganda, naka-Revo lens na, naka-quick release ka pa. So, syempre, sa may fan ng double D-ring na with magnetic, yung review natin yun, hanapin yung zipper, nandyan lang sa baba. I-compare natin yun dito. Ayan, abangan nyo. So, tingnan natin. Intercom ready before natin makaligtaan. Yes, I think
kahit anong intercom ready, magandang ilagay dito. So meron siyang magandang feature and bad features, no. So hindi lahat ng helmet ay maganda, no. So syempre dahil hindi tayo bias dito kung ano nakikita natin, yun yung sinasabi natin. So kikilo natin kung mabigat o magaan, pero sa unang hawak siguro mga 1.7 kung di ako nagkakamali. On. Syempre 0. Lagay na natin with papers. Siyempre, yung spoiler niya siguro mga 5 to 6 inches before natin makaligtaan. Matte black. Ayan. So, up. So, lagay natin. Hindi ko siya masyado makita. So, yung bigat niya ay 1,709 kilograms. So, medyo mabigat po siya. Compare syempre doon sa SEC na review natin yung SEC zipper na palagi kong sinasabi. So, syempre dahil ito yung nire-review natin, yan yung kilo ng isang SEC pace, no? P-A-C-E, SEC pace daw yung mag-pronounce, no? Correct me if I'm wrong again. So, hindi naman tayo perfecto o perfect mag-pronounce, no? So, yun lang siguro sa video na to. Nasabi ko naman ang lahat. Kung hindi, mag-comment lang kayo sa video na to. Kung may request kayo, comment lang as long na meron tayong papupunan. Syempre, may marami pang helmet tayo na hindi na-review. Re-review natin yan, no? Medyo busy lang. Pero, try natin every week mag-upload. Siguro, every Sunday, 6 p.m. nyo mapapanood yung mga vlog natin tungkol sa mga helmet. Syempre, hindi tayo bias kung mapangit-pangit, kung mabigat-mabigat, kung magaan-magaan, yun tayo. So, yung iba kasi, hindi naman sinisiraan ko sila. Yung pilagi lang sinasabi, yung mga magagandang features, hindi nila sinasabi na mabigat to, maganda sana, pero mabigat. Pero tayo, iba tayo. Syempre, dapat kung ano yung nakikita natin na maganda, kung pangit, kung mabigat, kung hindi kung magaan. So, yan lang sa video na to. Sana yung nasabi ko yung mga or nasagot ko yung mga katanungan nyo or kung ano man yun. Follow us on Facebook page, Cycle Speed Iloilo, and syempre Swantic Moto sa YouTube channel natin. Kung hindi pa kayo napag-subscribe, pwede nyo subscribe. Kung hindi, okay lang. So, salamat sa pagpanood. Kung sino man makapanood ng video nito, peace.